partners yung nagluluto sa bahay niyo. Malamang si Manang. Or si Boyet. Hindi. Boyet, si Manang? Nagluluto rin ako, pero Talaga? kadalasan, lumalabas talaga kami. Yung, di ba maraming masarap itry ngayon mga bago? Ito, bago pag-usapan natin. Dahil yung next end trip natin, yung recipe na to galing sa nanay niya, tapos tinuro sa kusinera. Ngayon, pinagkakitaan na nila. Ay, partner, alam ko yan. Yan ba yung tinatawag nilang bagong fried chicken ngayon? Yun. Ng Pinoy. Pinoy Eto eh. yun. Pinoy? Pinoy ka ba? Half Pinoy, Half Pinay. half crazy. Wala sa hinagap ng magkakapatid na Jill at Jen na papatok ang kanilang swak na kabuhayan nang gawin nilang business ang recipe ng kanilang nanay na niluto ng kanilang kusinera na si Manang Linda noong 2010. Sa puhunang 10,000 piso, nabuo ang bagong fried chicken ng Pinoy. Una silang sumali sa Food Bazaar kung saan tinangkilik ito ng mga Pinoy. Hudyat ito para maging talk of the town ang pangalang Manang's Chicken. Sa bahay, tawag namin sa kanya si Manang Linda. Ngayon, itong recipe ng fried chicken, tinuruto ng nanay ko sa kanya. At since siya yung cook namin, lagi niyang niluluto itong fried chicken na to. So, wala naman kasi kaming tawag dito sa chicken na to. So, eventually, tinawag namin siyang Manang's Chicken. Ipinagmamalaki pa ni Jill na manok. Kakaiba ang lasa ng kanilang Manang's Fried Chicken. Signature ika nga na binabalik-balikan ng mga customers. Pag natikman mo, kakaiba talaga yung lasa niya, no? Crunchy siya, na matamis, na maalat, no? Na malinamnam. So talagang swak sa panglasang Pilipino. Bagamat bagito pa sa larangan ng food business, hindi naman natinag sina Jill sa mga pagsubok. At almost there na sila sa rurok ng tagumpay. Natutugunan na rin nila ang Kalakhang Maynila sa kanilang food service delivery. Dagdag pa dyan na very affordable ang kanilang presyo. Kaya confident silang sulit ang kanilang natutunan sa mga nagturo sa kanila nung sila ay nasa trial and error pa. May pagka-stable na po kami, no? Hindi po naman kami lalaki ng 12 branches nang hindi po namin nakikita, no? At nararamdaman yung success ng branch. Pinag-aaralan ninyo, talagang pinag-iisipan, no? At ginagawa nyo yung tinatawag po nating due diligence and research, no? Para ma-minimize ang risk. No? Huwag tayong papasok sa isang negosyo nang nakapikit.